Nagsimula ang kwento sa isang grupo ng mga mananaliksik na nagbubutas ng isang bahagi ng kuweba sa ilalim ng Appalachian Trail sa Pennsylvania. Nang mabutas na ito, narinig nila ang isang kakaibang ingay mula sa loob at bigla silang inatake ng mga parang mga paniki. Ang mga nilalang ay nagliparan patungong pinakamaingay na syudad malapit sa bundok ng Appalachian. Sa Montclair, New Jersey, may isang babae na nagngangalang-alay na pinagtatawanan ng mga kalalakihan dahil sa kanyang kapansanan. Naging pepe at bingi siya matapos ma-aksident noong siya ay bata pa, ngunit malakas ang kanyang pakiramdam sa paligid. Kasama niya si Hugh, ang kanyang ama na isang konsultant, at si Glenn, ang kaibigang engineer. Isang araw habang si Alay ay naglalakad pa uwi mag-isa, bigla siyang tinakbo ng kanyang kaibigan na si Rob ang kanyang mata. Sinabi ni Rob na balang araw ay bibili siya ng kotse para mas ondo si Alay araw-araw, at nag-holding hand sila habang naglalakad. Pagdating sa kanilang tahanan, nakita ni Alay ang kanyang nakakabatang kapatid na si Jude na naglalaro. Tinutukso naman siya ni Kelly, ang kanyang ina, dahil sa kakaibang bagay sa kanila ni Rob. Napansin ni Alay na mayroong tinatahulan sa labas ang kanilang asong si Otis, na nagdudulot ng hindi magandang pakiramdam sa kanya. Sa gabi, sa pamamagitan ng tablet, nakipag-chat si Alay kay Rob na nagpadala ng video ng mga hindi matukoy na nilalang na lumilipad. Sa ikatlo ng madaling araw, ginising siya ng kanyang ina at nakita niya ang kanyang pamilya na nag-aalala habang nanunood ng balita sa TV. Dumating si Glenn at ibinalita ang pagkakaroon ng outbreak sa hindi maipaliwanag na dahilan sa Pittsburgh at Philadelphia. Sa ibang channel, ipinakita ang video ng mga biktima ng pag-atake, kabilang ang isang inang nagpayo na huwag gumawa ng ingay. Nagdeklara ng state of emergency ang gobyerno ng Amerika dahil sa mga vesps na nagmula sa kuweba sa Pennsylvania. Pinapayuhan ang lahat na manatili sa loob ng bahay at iwasan gumawa ng ingay. Nagmungkahi si Alay na lumipat sa probinsya dahil sa panganib na dala ng mga vesps, at sumama si Glenn na dala ang armas para sa emergency. Sa kanilang paglalakbay, nasaksihan nila ang takot at kaguluhan sa lungsod. Sa loob ng tren, nanatili ang lahat na tahimik sa takot sa mga paniki. Isang sanggol ang hindi mapatigil sa pag-iyak kaya napilitang pinalabas ng tren kasama ng kanyang ina upang hindi magdulot ng ingay, subalit narinig ng mga vesps ang pag-iyak ng sanggol kaya inatake nila ang mag-ina. Maya't maya sa pamilya ni Alay, nag-FaceTime si Alay kay Rob habang papalayo sa syudad. Nangako sila sa isa't isa na mananatiling ligtas sila, maya't maya ay huminto sila sa gasolinahan upang bilhin ang iba pa nilang kailangan, habang si Alay naman ay pinaihi ang alagang aso. Tinahulan ng aso ang isang lalaking may daladalang shotgun. Gusto nito kunin ang sasakyan nila. Nung ibibigay na ni Hugh ang susi ay binaril ni Glenn ang lalaki sa binti at tinuloy na nila ang kanilang biyahe. Nang sumunod na araw, nadaanan nila ang halos hindi na gumagalaw na mga kotse na gusto din takasan ang mga salot. Nagpasya si Glenn na dumaan sila sa shortcut pero bako-bakong daan. Sa hindi inaasahan merong mga osa ang dumaan sa harap ni Glenn na nagresulta mahulog sa bangin ang minamanehong kotse nito. Buhay si Glenn ngunit naipit ang kanyang paa sa sasakyan. Sinubukan siya tulungan ni Hugh ngunit hindi sapat ang lakas para mailabas siya. Sinubukan din ni Kelly tumawag ng tulong ngunit walang signal sa lugar. Sa huli ay binalaan ni Glenn ang best friend niya na babarilan siya kung hindi sila aalis dahil kung hindi pare-pareho silang mamamatay kung maabutin ng salot. Nangako si Hugh na hahanap siya ng tulong at babalikan siya para iligtas. Pagbalik ng pamilya sa sasakyan tumahol ang kanilang aso na nagresulta para matawag ang atensyon at atakihin sila nito. Narinig ni Glenn ang mga paniki na inaatake sila ni Hugh ay agad pinaputok ang baril para maagaw ang atensyon ng mga ito. Habang inaatake si Glenn ay patuloy pa rin ang pagtahol ng aso kaya napagpasyahan ni Hugh na ilabas ang aso sa sasakyan na halos ikinadalamati ng pamilya. Matapos ilang manahimik ng ilang minuto, binili ni Hugh na manatili sila sa loob ng kotse at meron lang siyang gustong subukan. Dahan-dahan lumabas si Hugh ng sasakyan, sa hindi inaasahan. Inatake sa hika ang nanay ni Kelly na nagngangalang Lynn at natawag ang atensyon ng isang vesp. Habang nasa itaas ng sasakyan ng isang vesps, dahan-dahan kinuha ni Hugh ang isang bakal at tinapon ito para ma-distract ang salot. Sa panahong ito napagtanto ni Hugh na hindi nakakakita ang mga vesp. Dahil sa ingay ng makina ng sasakyan hindi nila ito pwede gamitin, maya-maya pa ay napagpasyahan ni Hugh na sindihan ang sasakyan ni Glenn. Naglikha ito ng ingay at nagsipuntahan ang mga vesps ay maya-maya pa ay sumabog kasama ang mga ilang vesp. Patuloy sila naglakad ng tahimik sa kakahoyan hanggang sa may makita silang bahay na pwede nilang masilungan. Mataas ang bakod ng bahay at nakalock ang gate.
Nang subukan nilang buksan ang gate, naglikha ng ingay ang bell sa itaas dahilan para maglapitan ang mga Vesp. Lumabas ang matandang nagmamay-ari ng bahay na may dala-dalang shotgun. Walang kaalam-alam sa nangyayari. Agad naman siyang nilapan ng mga Vesp. Matapos ang ilang sandali, natagpuan nila ang isang lagusan papasok sa bakuran. Gumapang si Hugh papasok at sininyasan silang sumunod. Nang pag-apang ni Jude sa tunnel, nakasalubong niya ang isang ahas na nagdulot sa kanya ng takot at mapasigaw. Narinig ng mga Vesps ang ingay kaya dumiretso sila sa tunnel at kinagat si Kelly sa binti. Agad na gumawa ng paraan si Hugh para ma-attract ang atensyon ng mga Vesps sa pamamagitan ng pagpapaandar ng Wood Crusher. Pagpasok nila sa bahay, inalagaan nila ang sugat ni Kelly. Ngunit sa mga sumunod na araw, lumala ang sugat ni Kelly dahil sa infection. Umalis sina Hugh at Alay upang maghanap ng antibiotic, at sa kanilang pagdating sa lungsod, napansin nilang walang katao-tao sa paligid. Patungo sila sa tindahan ng gamot habang may isang lalaki na nagmamanman sa kanila. Dahan-dahan silang pumasok sa tindahan upang kunin ang mga kailangan na gamot. Napansin ni Alay ang isang bangkay na pinangingitlugan ng mga Vesp. Nang napatili si Alay, pinalibutan sila ng mga Vesp. Agad na pinaandar ni Hugh ang fire sprinkler at emergency alarm para makalabas sila ng ligtas. Pagkalabas nila, sinalubong sila ng isang lalaki na putol ang dila na nagpakilalang isang pastor. Sinubukan itong hikayatin sila na sumali sa kanyang kulto na tinatawag na Hush, ngunit tinanggihan ni Hugh at agad na umalis. Nakabalik sila sa bahay na may dalang antibiotic na agad na nakatulong sa paggaling ni Kelly. Habang hinahanap ni Hugh ang TV signal, sinabi ni Alay sa kanyang ama ang balita ng CNN na ang Vesps ay hindi nakakaligtas sa matinding lamig, at ang mga tao sa taas ng Arctic Circle ay nakaligtas mula sa mga Vesps at mayroon silang footage ng patay na Vesps na may snow. Kinabukasan, muling nagpakita ang pastor kasama ang kanyang mga tagasunod. Sinubukan niyang hikayatin silang ngunit tinanggihan ito ni Hugh, at pinakiusapan sila na umalis na. Sa halip na umalis, iniwan niya ang mensaheng, "The girl is fertile," na tumutukoy sa anak ni Hugh na si Alay. Nagalit si Hugh at kinuha ang baril at puwersahang pinaalis ang mga ito. Kinagabihan, ipinaalam ni Rob kay Alay na patungo sila sa norte, sa isang lugar kung saan tinawag na The Refugee kung saan ligtas ang mga tao mula sa sakit. Subalit biglang naputol ang internet bago pa makareply si Alay, habang malakas ang ulan at kidlatan. Habang natutulog ang lahat, nagising ang mag-asawa sa kaluskos na narinig nila sa labas. Nakita nila ang isang batang babae na walang dila at miyembro ng kulto, na may cellphone na naka-centurion. Hindi nagtagal, sumugod ang mga Vesp sa loob ng bahay nang mag-alarm ang mga cellphone na nakadisplay sa bintana. Pinigilan ni Hugh ang mga Vesps ngunit nakapasok ang mga miyembro ng kulto at dinukot si Alay. Sumunod ang lola ni Alay upang iligtas siya, at nang makatakas si Alay sa mga kidnapper, sinakripisyo ng lola ang kanyang buhay upang atakihin sila at mailigtas si Alay. Sa kasamaang palad, isang miyembro ng kulto ang may dalang patalim at hinustage si Alay. Habang umaalis ang grupo, buhat na buhat si Alay, nagawa nilang labanan at patumbahin ang leader ng kulto. Makalipas ang mga araw, naglakad ang pamilya patungong norte, na may 11 milya na lang bago nila marating ang The Refugee. Nakapag-charge si Alay sa isang abandonadong sasakyan at natanggap ang mensahe ni Rob na nasa The Refugee na sila kasama ang iba pang nakaligtas. Sa huling eksena, pinakita silang magkasama ni Alay at Rob na naghuhunting ng mga Vesp.